Pumalo na po sa 72 ang nasawi mula sa magnitude 6.9 na lindol na yumanig sa Cebu. 200 naman ang sugatan. Sa Bogo City kung saan ang epicenter ng lindol, marami pong residente ang piniling matulog sa labas dahil sa banta ng mga aftershock. Nasa frontline ng balitang yan si News 5 Visayas correspondent John Aroa. Mampre, tuwag ka itong store, mampre. Wasak at gumuho ang fast food restaurant na ito sa Bogo City, Cebu. Nabasag naman ang mga salamin at nagbagsakan ng mga debris sa isa ring kainan na ito. Sunod-sunod ding establishmento ang gumuho. Ang mga kalsada nagkabitak-bitak. Ganito kalakas ang magnitude 6.9 na lindol na tumama sa syudad kagabi. Pagdating naman sa harap ng ospital ng Bogo, inabutan ng News 5 ang mga telang nakalatag sa lapag. Dito, isa-isang hinilera ang mga nasawi. Ang masaklap, habang tumatagal, dumarami ang dinadalang body bag, gaya na lang ng batang yan. Hindi naman maiwasang maiyak ng mga taga-Bogo. Karamihan sa kanila, iniisa-isa pa ang mga body bag para makilala ang mga nasawing kaanak. Ang residenteng si Eliza Ho, namatayan ng ama na kaka-birthday lang. Yinakap daw ng kanyang ama ang kapatid para makaligtas na magka-landslide matapos ang pagyanig. Ano wala na ako papa, hindi ko kayo mausaon ako pag-explain sa iya. Lahat na ako papa, lahat na ko ay hindi ko kayo mausaon kung buhato na wala na siya. Si Margie Baterna naman, namatayan ng mentor. Lasa na ito na mo nga. Bakak, yakatawa. Sa tabi ng mga bangkay, ang mga pasyenteng nasugatan sa pagyanig. Ilan sa mga sugatan sa labas na lamang inilalagay dahil sa kulang na pasilidad. Patuloy ang search and retrieval operations. Ayon sa Cebu PDRRMO, karamihan sa mga nasawi nakuhang magkakayakap sa hukay. Like for example, kanina yung anak tsaka yung father. Siyempre, yung father as an instinct, talagang hinag niya yung anak niya. Yun namang last na nakita natin kanina sa Sitio Balibag, yung mother tsaka yung dalawang anak niya maliit. Ganun pa rin yung situation. Sa bayan ng Medellin, nananatili sa open area ang mga residente. Dito sila gumagawa ng pansamantalang tuluyan para makaiwas sa pinsala ng mga aftershocks. Bumisita si Vice President Sara Duterte sa Medellin para maghatid ng tulong sa mga nasalanta. Nagbabalita mula sa frontline. John Arua, News 5. Mga kapatid, Andre Felix po, manatiling may alam pagdating sa mga mahalagang balita sa loob at labas ng bansa. Mag-follow at mag-subscribe na po sa social media pages ng News 5.